So yon, magandang gabi po sa ating lahat at marami tayong pa-order po ng quail fertile eggs po natin. So, ang quail fertile eggs po natin is 5 pesos each, minimum 100 pieces. Alright, 100 pieces po. So, sa Thursday, may pa-order po tayo na 150 pieces, no? So, bali 750 pesos po yun, no? And then, meron rin tayong order sa Kawag, 100 pieces. Tapos, sa Candelaria, pero hindi pa raw sure, no? Is 400 pieces, no? And that is 2,000 pesos. Ang ganda ng kitaan, men, di ba? Saan mo kukunin yon? Ha? Saan mo kukunin? No? Katulad niya ngayon, maghapon ang nabenta natin is 950 pesos. 950 pesos ba? Oo, 950 pesos. Saan mo yung kukunin? O, di ba? Sa business mo yung kukunin. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, napakaganda. Mag-business po. Kasi mapapataas nyo yung net income ninyo. Kung kayo po ay teacher na katulad ko sa Gadsalone, ang net take home ko na lang is 5,000 plus mahigit. No? 6 yata. Basta, bahala siya. Hindi ko na napapansin, no? Mag-business po tayo, no? Mag-business po tayo. Specifically, mas maganda kung mag-focus kayo sa food, no? And ano ba yung mga business na may kinalaman sa food? Ayan. And may mga classifications po ang food, no? Katulad ng cake, food din siya. Itlog ng manok, food din siya. Pero sa dalawa, ano mas pipiliin mo na gawing business? Cake o itlog ng manok? Oh, di ba? So, yun, ngayong gabi, magpipili tayo ng itlog for quail fertile eggs. Yan, 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 yan. Aha. Ito po yung collection natin ngayong hapon. At pipilian na po natin, no, ng fertile eggs kasi marami tayong order. Yan po, no. Sa fertile eggs po, ang minimum po natin is 100 pieces and that is 500 pesos. Hindi tayo magbibigay ng 99 pieces pababa, no? Ang ating minimum po is 100 pieces. Ayan, no? So, yun, mamimili na tayo. Ayan, ang gaganda. Magaganda talaga. Talagang wala ng tapon, boy. Oh. 'Di ba? Nakakatuwa. Gaganda na. As in, wala ng tapon halos. At nakakatuwa naman. Yan, oh. Yan. Pag in-incubate nyo to, sa incubator, yan, oh, magiging sisiw yan. Yan po ang kinaiba ng quail fertile eggs sa table eggs po, no? Yan po yung pinagkaiba niya. Okay? So, ito may similya po to, no? May similya. Yan ang gaganda. Tingnan nyo naman, pwedeng pakasalan, boy. Solid, napaka-solid. Yan, ganyan lang naman tayo mamili, eh. Ano pa pala, 'di ba? Pera to, no? Pera to. 5 pesos each. Saan mo kukunin yan, men? Dito lang yan, sa business, boy. Kaya kung di ka pa nakakapag-isip ng business, pasukin mo na to, yung pinasok natin. Ayan, ang gaganda. Okay? Napakagaganda. Pwedeng pakasalan. Grabe. Napaka-solid nitong mga to, men. Oh. So, almost 90% na po ng mga production po natin talagang pwede nang yan i-incubate. Yan, oh. Yan, oh. Oh. Ito, wag maliit.
'Di ba? So, kung wala po kayong budget at medyo tight ang budget ninyo sa pagsisimula po ng quail farming, pwede kayo rito. Pwede kayo magsimula sa fertile eggs, no? Huwag po ipilit kung hindi naman kaya ng RTL, no? Pwede po 'yan, no? Huwag nating ipilit yung sarili natin. Ayun, ang gaganda, oh. Na magsisimula tayo sa RTL, wala naman po tayong budget. Pwede naman po tayo magsimula, no? Kahit hindi tayo magsisimula sa RTL, pwede po, no? Gaganda, oh. 'Di ba? Okay na 'to? Wala na yata. Maliliit na. Ito. So, ito lang yung mga hindi pasado sa atin. Ito, pasado to. Ayan. Yan. Ito, kasama pa to. No? So, ito mga to, lalagay na po natin doon sa class B. Puta eh. Ay, sorry po. May class B na tayo ngayon, ha? Ang angas, boy. No? May class B na tayo, ha? Kalahin mo yun. Diba? So, ito, class B. Class A. Okay? So, yun po, no? Gusto ko lang ipaalam po sa inyo na malaki ang ibinigay na ginhawa po sa atin nito. Mag-aircon nga muna tayo dito, ang init. Diba? Yan, patayin natin, tas buksan. Buksan ulit. Malaki po na itulong ng livestock farming po sa atin, sa totoo lang. Siya nagbigay ng ginhawa po sa atin. Although yung trabaho natin, nagbigay rin po ng ginhawa. Dahil dyan naman tayo nagsimula eh. Kaya nga tayo nag-aaral para makakuha ng magandang trabaho, di ba? Okay? Nga lang, pag sinabi po nating ganito, mapunta tayo sa mga sitwasyon na ganito, sagad tayo sa loan, wala ka na maaasahan sa 15-30 mo. Fix na yan. Kahit magbububurang it ka dyan. No? Fix na yan. Paano mo mapapataas ang monthly net income mo? Pumasok ka sa business. Anong business? Food business. Anong classification ng food? Maraming classification ng food. Fast food, cake, ice cream, fried chicken, itlog ng pato, itlog ng manok, itlog ng pugo, karne ng manok. I-classify nyo, no? It depends sa pandiha area kung ano yung mataas ang demand, no? Katulad dito sa Caste, bibihira po yung mga quail breeders po dito. Kaya pansinin nyo, no? Ang mga tawag dito, ang mga parokyano natin from Subic, from Candelaria, may San Marcelino, may nagbunga pa, no? At saka dito sa Caste, maraming bumibili na po sa atin, no? So malaking ginhawa. Malaking ginhawa. For the first time in history, hindi. Yung una, pangalawa kong bonus noon, hindi ko talaga nagalaw, no? Hindi ko ginalaw talaga yun noon dahil hindi ko naman kailangan pa ng pera, no? Meron naman kaming bahay no, nakikitira kami, no? Sa tagal ng panahon, ngayon lang ulit natin mahahawakan yung bonus natin at hindi natin magagastos. Dahil po yan sa mga alaga natin, no? Kaya kung gusto niyo pong pasukin po ang livestock farming, huwag niyo muna pong iisipin ang kita. Isipin niyo po muna kung paano niyo ma-manage at maalaga ng maayos yung mga alaga natin, no? Kasi passive na yung magiging income nyo dyan, no? The more na nakikita ng tao na maganda yung management mo, the more na sa'yo bibili ang tao. Kaya nga, maraming gustong dumalaw dito sa yard natin. Actually, meron nang dumalaw, 3 na. In-schedule natin. At may dadalaw pa ulit po dito na, ayan, principal po siya.
principal po ng Olongapo at i-welcome ko yan dahil pinsan ko yan, kamag-anak ko yan, no? Si Sir Glans Vinca. Ayan, no? From San Marcelino. School head po siya sa Olongapo at dadalaw po siya dito. Okay? And wini-welcome ko po talaga yan para at least nakikita yung mga facilities, nakikita yung way kung paano natin alagaan yung mga alaga natin, and in return, no, may matututunan sila sa atin na, bilang buyer, no? At meron tayong mapapala sa kanila, no? In return, no? Dahil syempre sa ating bibili, may kikitain tayo, no? So, pag pumasok kayo sa isang business, kahit anong business, huwag niyo muna iisipin nakikita kayo. Gawin niyo po muna na maayos yung management niyo dun sa business ninyo. Kasi through good management, ang kasunod na niya yan is kita na, interest, no? At yung kita na natin araw-araw, yung interest natin sa mga ginagawa po natin. So yun lang po, God bless po sa ating lahat. Peace!